Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Si Aaron ay sumimangot at nagbigay ng isang mapait na ngiti, play big. Do you think you're rolling dice? Panipi. Ayaw ni Aaron, ngunit hindi ito pinayagan ng katotohanan. Hayaan mo na ang malaki, gusto man niyang bigyan sila ng ilang kutsilyo, natatakot siya na hindi niya magawa. I just want to ask you, gusto mo ba o hindi? Maliit na puting mapait na paraan, sabihin na rin ng maaga, ito buhok malaki. Maaari kahit na ipaliwanag ang iyong sarili dito, maglaro hindi upang i-play. Nahuli ng grupo ng mga asong ito si Ivory. Ipaglalaban ko sila para lang dito. Ano ang punto? Aaron disdains to sneer. Sa iyo, makipaglaro tayo sa kanila hanggang sa dulo. Kasabay nito, tumingin si Xiaobai kay Aaron at nakangiting sinabi, narinig ko na sinabi ni Linlong sa akin, ano ang salita ng iyong lupa? Kung nanalo ka sa club, matatalo ka at pumasok sa trabaho. Ganyan tayo ngayon. Panipi. Aaron maliliit na hindi makapagsalita, Linlong ito espesyal kung ano ang matutunan. Ano ang itinuturo mo sa Xiaobai? Paano maglaro? Tanong ni Aaron. Hanggat may pagkakataon, hinding-hindi papakawalan ng Aaron ang mga taong ito. Narinig kong sinabi ni Linlong na taga Xuanyuan World ka, tama ba? Tumanggaw si Aaron na hindi naman niya itinanggi. At para hindi ka matagpuan ng pamilya, hindi ka pumunta dito sa pamamagitan ng pagnanakaw, kundi sa malilim na paraan, di ba? Tanong ni Xiaobai. Sumimangot si Han Sanchen, magagamit mo ba ang mga tamang salita? Ano ang isang dirty trick? Panipi. Sa madaling salita, hindi ito mula sa pagnanakaw. Inamin ni Aaron na gumamit siya ng hindi kinaugalian na paraan upang maiwasan ang pagtuklas ng pagtulong sa pamilya. Okay lang yun, tapos pwede na tayong makipaglaro sa kanila. Xiaobai daw. Ibig mong sabihin, ang sino mang aakyat ay tiyak na mananakawan. Ito ang batas ng langit at lupa, at walang sino man ang maaaring lumabag dito. Ngunit ikaw, Aaron, ay kabaligtaran ang ginagawa. Sa tingin mo ba ay makakaiwas ka ito? Nakangiting sabi ni Xiaobai, hindi mo maaaring iwasan ito minsan, ngunit tiyak na magsisimula ka sa mas marahas na paghihiganti sa natural na sakuna. Hindi inakala ni Han Sanchen na makakatakas siya sa kapahamakang ito. Malinaw din niyang naunawaan na kapag dumating muli ang sakuna, siya ay matatalo. Ito ang presyo ng paghamon sa mga patakaran. Gayunpaman, sa orihinal na sitwasyon, ang Aaron ay walang pagpipilian. So, you want me to lead heaven to Rob Xiaobai Zheng's road. Hindi nagsalita si Han Sanchen. Nabigla siya at natuwa. Kung ginamit niya ang natural na sakuna, siya ay nasa gitna ng sakuna. Bagamat napakadelikado, kung masyadong malaki ang tawag ni Aaron, magkakaroon kaya ng mas magandang buhay ang mga taong pinakamalapit sa kanya. Kamusta na? Xiaobai daw. Han 3,000 mabangis ng ngiti, iligtas mo si Ivory, o tapakan ang katawan ni Laozi, tuyo. Pagkatapos gawin ang mga ito, isang lalaki at isang hayop, bumagsak ang boses, na sinundan ng tawa. Si Han Sanchen, na hanggal, sa wakas ay alam na kung ano ang dulo ng daan sa harap ng ating huling pag-atake, tama. Ngayon tumawa at malungkot.
Marahan na ngumiti si Ye Gucheng. Nang makita ang Aaron na ganito, hindi alam ni Ye Gucheng kung gaano siya kasaya. Araw din ng bahagya ng isang ngiti, sa kanya, ngayong gabi sa wakas ay maaaring maging sa kagaanan ng pagtulog. Ang gayong tao ay maaari lamang mamatay sa kanyang sariling mga kamay. Hindi siya magagamit para sa kanyang sarili, at hindi siya magagamit para sa tuktok ng asol na bundok. Kung hindi, siya ay nasa malaking problema. Napabuntong hininga din si Wang Janzi, namatay si Han Sani, natahimik ang kanyang puot, at nabawi ang dignidad ng Yaoshen Pavilion. Para kay Fu Tian, ito lang ang paraan na mapapatunayan niya na hindi mali ang kanyang desisyon na. Tingnan ang Aaron. Mas maliwanag din ang kinabukasan ni Foye at ng kanyang pamilya sa digmaang ito. Bagamat hindi mahusay ang kanyang paraan, patay na ang Aaron, kaya maiiwasan niya ang lahat ng maling paghatol. Iling upang makita, tulad ng agos ng pangkalahatang 3 armadong puwersa, sa ilalim ng pamumuno ng higit sa 600 eksperto, isang malaking lugar ng itim at mapang-ipong pag-atake patungo sa Aaron. Tapos na ang lahat, ngunit ang lahat ng isang biglaang, ito ay dapat na maganda, at kahit na ushered sa unang bahagi ng araw ng langit, ngunit sa oras na ito, ang hangin ay tenggal ulap pumunta, itim na ulap presyon lungsod. At pagkatapos ay nagkaroon ng kulog. Boom! Ang makapal na maitim na ulap ay biglang gamulong ng marahas, muling binalot ng kadiliman ang buong mundo. At sa madilim na ulap, ang lilang liwanag ay tumatalon, at ang kidlat ay kumikislap sa isa't isa, nangangagat at umaatungal. Ito, anong problema? Ang mukha ni Ye Gucheng ay mapatla, at ang malakas na presyon sa kalangitan ay nagpapawis sa kanyang noo. Kahit siya ay hindi maiwasang makaramdam na ang pressure ay nagpapapagod sa kanya. Ang lakas ng hininga. Anong nangyari? Ang ilan sa kanila ay mahina sa paglilinang, ngunit pakiramdam nila ay ang taisyan ang tuktok ng bundok. Ito ay isang kalamidad. Mukhang malamig si Aotian. Ang sumpa ng langit. Kakaibang nagtinginan ang isang grupo ng mga tao. Sa oras na ito, sino ang nagnanakaw? Sa mundo ng 8 panig, may darating pa bang master ng 8 basura? Maraming tao ang naguguluhan, dahil sa pangkalahatan, ang mga taong maaaring tumawid sa mundo sa lahat ng direksyon ay ang mga nakakalat na immortal, ang mga master na nasa pagitan ng mga Diyos at ng 8 baog na kaharian. Bagamat hindi sila kasing galing ng mga tunay na Diyos, sa ilang lawak, sila rin ay napakalakas na tao na nakahihigit sa mga ordinaryong tao sa mundo. Ngunit ang mga nakakalat na immortal ay karaniwang mahirap makita. Pero ngayon, hindi ito natural na sakuna. Pero, sumimangot si Aotian. Bilang patriarch ng immortal na lugar ng dagat, natural na nakita ni Aotian ang sakuna ng 8 immortal, na Zishou Magic Thunder. Ngunit hindi ito ang kaso, ang iyong lolo. Sa oras na ito, sa dami ng tao, biglang nagbigay ng mabangis ng ngiti si Aaron. At halos kasabay nito, tumayo si Aaron, napapaligiran ng purple na liwanag. Aaron ito. Paano ito? Mahirap bang sabihin na ito naabot na ni Guy ang katapusan ng kanyang buhay? Ang nakakagulat na pagdududa ni Aoyong, imposible. Direktang itinanggi ni Aotian, ang sakuna ng Sanxian ay si Zishou Magic Thunder, ngunit sa kanya ay hindi. Paano siya humantong sa sakuna? Mapatla ang kutis ng Leaf Gu City na nagtatanong ng paraan, hindi dumating si Han Sanchen sa mundo sa pamamagitan ng paglipad ng siya ay nanggaling sa mundo ng Xuanyuan upang maiwasan ang ating mga mata at tenga sa pagtulong sa pamilya. Pinangunahan ba niya ang kulog sa oras na ito? Nagmamadali rin si Fu Tian, kulog. Hindi si Han Sanchen ang unang taong direktang tumalon mula sa mundo ng Xuanyuan patungo sa mundo ng lahat ng direksyon sa pamamagitan ng iba pang paraan ng pagtatago sa halip na pagnanakaw. Maraming kaso sa kanya. Gayunpaman, ang mga lalabag sa mga alituntunin ay paparusahan ng kulog balang araw kahit na pumunta sila sa mundo ng lahat ng direksyon. Ito ang natural na batas ng langit at lupa. Walang makakatakas. Tulad ng sinasabi ng matandang kasabihan, maiiwasan mo ang unang araw ng junior high school, ngunit hindi mo maiiwasan ang ika-15. Ang natural na kalamidad sa mundo ng Xuanyuan ay maaaring napakalakas, ngunit ang parusang kulog ay magiging mas malakas kaysa doon, dahil ito ay magpapahusay ng higit pang mga antas at multiple ayon sa paglilinang at kakayahan ng magnanakaw. Ibig sabihin, para sa magnanakaw, kahit na napabuti ni Xuanyuan ang kanyang paglilinang,
si Tianji ay magiging mas malakas at mas doble pa, na magpapahirap sa kanya sa oras na ito. Ito ang ikot ng langit. Ang mga salitang ito ay isang pampublikong kaluwagan. Orihinal na Aaron Do ay ang ganitong uri ng pagnanakaw. Ngunit si Aotian lamang ang sumimangot. Hindi tama. After a long time, it's a punishment of thunder. Haha, this son of a bitch made a fool of himself and scared me. Akala ko lilipad siya sa lupain ng mga nagkalat na immortal. Nakahinga ng maluwag si Ye Gotcheng. Kung ang Aaron ay lilipad patungong Sanxian, ano kaya siya? Isang ngiti ni Ye Gotcheng, hindi mapigilan ng mga tao na ngumiti. Siguro kanina lang bumukas ang hininga ng bata na nagdulot ng galit ng langit kaya pinarusahan niya si Kulog. Parang pati si Master gusto na siyang mamatay. Kulog yon, coalition namin. Kawawa naman talaga, tuldok. Pagkatapos ng lahat, tayo ang tamang paraan, kumikilos sa ngalan ng langit, ngunit nararamdaman din ng langit na kailangan nating talunin ang asong pantubig. Hahaha, tawa ng tawa ang mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito ay napansin ni Aoyong na si Aotian ay sumimangot ng mahigpit at tumingin sa lilang kulog sa madilim na ulap, na parang nag-aalala. Patriarch, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi ba napakasaya na hayaang patayin ni Zhonli si Aaron sa halip na siya mismo ang pumatay? Bakit hindi ako magpadala ng ilang eksperto upang labanan ang kulog? Natural na ayaw ni Aoyong na maging malungkot ang kanyang amo. Sinasamantala niya ang bawat pagkakataon para pasayahin si Aotian. Laban sa kulog, nakasimangot si Aotian, ng ethereal period. Bagamat maaaring doble ang lakas ng pagpaparusa sa kulog, hindi ito magiging masyadong malaki. Aoyong daw, maalab na panahon. Itinuro ng bibig ni Aotian ang isang bakas ng mapang uyam na panunuya. Sa tingin mo ba ay isang taong may malabong panahon lamang, can be so invincible in the world? Siya ay umaasa sa kanyang mga kakaibang bagay, at panguaks. Si Aoyong ay natural na may sariling paliwanag. Mula sa simula hanggang sa huli, ang lalaking ito ay hindi pa pamilyar sa panguaks. Hindi siya gaanong matulungan ni panguaks. Itinanggi ng malamig na boses ni Aotian na bagaman gusto niyang mamatay si Aaron, hindi ibig sabihin na hahamakin niya ang Aaron. Isang taong napakatingkad na kumikinang sa tuktok ng bundok ng Kishan, isang ang taong kayang gawing halos gumuho ang Yaoshen Pavilion, ang taong kayang pumatay sa lungsod ng Washi sa loob ng wala pang kalahating oras, o kahit isang taong kayang gawin siyang halos 100,000 elite at gumugol lamang ng ilang oras para patayin siya, ay magiging isang tao lamang sa isang ethereal state. Hindi, biglang sumimangot si Aotian. Dahil sa madilim na ulap, sa pagitan ng lilang liwanag, dahan-daang lumilitaw mula sa madilim na ulap. Ang lahat tinitigan ang malalaking bagay sa madilim na ulap. Umuungol. Tandang padamdam panipi. Ang katawan nito ay sapat na malaki upang ilarawan bilang takot. Ang tuloy-tuloy na mga bundok ay mukhang mahina sa ilalim ng laki nito. Sa isang dagandong, ang Purple Electric Dragon ay nakasabit sa langit, at ang buong katawan ay talas-talas. Ito ay isang pares ng mga purple na mata na nakatitig sa Aaron, at pagkatapos, isang accelerate diretso sa Aaron. Halos sa sandali ng pagbilis nito, biglang kumulubot ang katawan ng dragon. Sa sumunod na segundo, ang katawan ng dragon ay biglang naging isang mabangis na hayop na katulad ng isang unicorn. May mga pakpak ito sa likod, ang mga mata ay parang tigre at ang ulo ay parang dragon. Puno ito ng nakagugulat at nakasisilaw na lilang kidlat. Sa tuktok ng ulo nito, isang sungay na parang rhinocero ang kumikinang sa liwanag ng araw at buwan, na naging dahilan upang hindi ito matingnan ng diretsyo ng mga tao. Wings isang vibration, thunderstorm na kakabaliw tunog, kung saan, kidlat at kulog. Damn it, the forbidden thunder beast. Si Aotian ay kasing kalmado niya. Hindi niya mapigil ang mapaungol sa mga oras na ito. Wala siyang kalmado at tiwala sa sarili bilang pinuno ng 3 pamilya. Ano, ang ipinagbabawal na kulog na hayop? Nang marinig ang dagandong ni Aotian, ang lahat ng mga tao sa paligid ay biglang nanginag. May mga duwag, ngunit diretso rin ang isang malambot na puwit sa lupa, hindi ka panipaniwala, ang mukha ay parang papel na nakatitig sa namumuno sa langit at sa higanteng lilang. Hindi, imposible, imposible, imposible. Desperado na umiling si Wang Wanzi, sumuray-suray pabalik, halatang hindi matanggap ang katotohanan sa harap niya. Poof! Ang mukha ni Fu Tian ay puno ng pait,
panghihinayang, pagkabigla at hindi pagkakaunawaan. Ano ang problema mo na hindi alam ni Ye Gucheng? Sa makatuwid, siya ay isang binata na hindi masyadong naruroon. Bagamat bata pa siya, kakaunti ang kaalaman niya. Lalo na ang ipinagbabawal na kulog na hayop, isang sinaunang nilalang na hindi pa niya nakita. Ngunit nang makita ang isang grupo ng mga tao na sumasalamin sa ganitong paraan, siya ay parehong kakaiba at napakalito. Kasabay nito, muling tumibok ang kanyang pagkabalisa, dahil kung titignan ang performance nilang lahat, tila nakakabigla na ang Aaron. Halos mabali ang mga ngipin ni Ao Tianhao. Sumimangot siya at galit na sumigaw, ang Purple Forbidden Thunder Beast ay ang Purple Forbidden Thunder Beast. Ibig sabihin, ang Aaron degree robbery ni Han ay 9 na araw na Purple Thunder. Walang imak si Aoyong. Tumingin sa likod si Ye Gucheng. Si Wu Yan at ang iba pang mga tao ay ganap na mapurol. Tumingin sila sa langit na parang tanga. Nang lumabas ang pangungusap na, 9 days Purple Thunder, mas malambot pa ang mga binti nila, katulad ng mga duwag na iyon, parang hipon na malambot ang paa. Ibinuka ni Ye Gucheng ang kanyang bibig at tumingin pabalik sa Aaron. Papalapit na ang Purple Beast sa Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.